that feels only stronger, stronger now. Praise the Lord. Hallelujah. It's another wonderful, perfect evening. No? Mas pasalamaton kita makaigsunan sa ato ang Diyos na mga gahom. Ning adlaw karon, as the word of the Lord declares, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Angay kita makaigsunan magpasalamat kaniya tungod sa lain na pong adlaw na iyang gihatag kanato. Nahantod na ning panahon na kita malagsikon, nasa mayong panglawas, mga kaigsunan, nasa mayong pangisip. Labaw sa tanan, mga kaigsunan, hantod na ning panahon na karon, our name is written in the book of life. No? Nindot kay na mga kaigsunan na kita gyud magpasalamat sa Ginoo. Kay dili tanan mga kaigsunan ning panahon na karon, naga-enjoy sa itawag nato grasya, kaluoy sa atong Dios na mga gahom. Busa, it's a privilege, it's a blessing to serve the Lord, no? Blessing kay mga kaigsunan sa nang ikaw ako na magapangalagad gyud ta sa Ginoo. Busa, once again, we ask Roa HaKodesh, mga kaigsunan, to enlighten our eyes, our minds, our spiritual ears, no, na madawat nato ang pulong sa Ginoo. Kung doon na may mga warning, mga butang, mga kaigsunan na wala magasubay, sumala sa kasulatan, siya usay magahatag kanato mga kaigsunan sa kaalam o kahibalo na mahimo gyud kitang gitawag nato may discernment, mga kaigsunan. We have to have that gift of discernment na ato yung masabtan kung unsa na ang kabubuton sa Ginoo sa atuang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Usa dalaygon siya, mga kaigsunan, padayon kita sa paglakaw sa pagkabalaan, in holiness, in righteousness, giving our life to the Lord, mga kaigsunan, giving Him the legal right sa atong kinabuhi, na siya gyud ang magagiya, maniubra sa atong mga kinabuhi. Usa, padayon ta mga kaigsunan sa ato ang gihisgutan, no? Actually, ikaupat na nato ni na episode, mga kaigsunan, na ato ang gipamalandungan kung unsa ang mga paagi sekreto, mga kaigsunan, no? Secrets, mga kaigsunan, how to overcome or overcoming temptation based on Joseph's story. No, nindot kay no makapadasig kay Joseph is one of the gitawag nato heroes of faith, mga kaigsunan, no, sa kasulatan. In the book of Hebrews, no, naapil diya, mga kaigsunan, tawag nato heroes of faith. Ug atong na tun-an, mga kaigsunan, ang background sa kinabuhi ni Joseph, how his brothers, mga kaigsunan, betrayed him, sold him to the Ishmaelites, while the Ishmaelites, mga kaigsunan, brought Joseph to Egypt. Then Potiphar, mga kaigsunan, si Potiphar ni palit kan Joseph. It was not an accident. It was a divine intervention by the Lord. Kay dili may tabo, mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo kung dili ka to may tabo. Busa daghan sa mga butang sa atong kinabuhi na muagi kitag mga gitawag na tog pagtayog o shakening, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. Just aron mahitabo gyud ang saad na gihatag sa Ginoo kanato. He was sold, mga kaigsunan, to Potiphar. He became slave. He lost his identity. No, atong mabasa na, atong matun-an. Then, here comes the wife of Potiphar who tempted Joseph, mga kaigsunan. Balik-balikan si Joseph sa daghan panahon na tintalon. Apan salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, that Joseph stood still and he remembered the scriptures, he remembered the stories, no? Laws that his father Jacob taught him. Mo na nakanindot, mga kaigsunan, kay the only time that the Holy Spirit could remind us kung ato ang gibasang scripture, kung ato ang gitawag nato gimeditate, kay dili man na pwede na moabot sa ato ang salabutan to remind that the Holy Spirit will remind us kung wala ta makatuon sa iyang pulong. That's why importante kaayo, mga kaigsunan, na adlaw-adlaw gyud ta magbasa sa iyang pulong. Adlaw-adlaw ta magampo. Adlaw-adlaw ta, mga kaigsunan, na mo surrender sa atong kinabuhi nganha sa kaniya. Aron sa panahon na moabot ang mga pagsulay sa kinabuhi sama sa giagihan ni Joseph, mga kaigsunan, mahimo kitang madaugon. Gawas kan Joseph, actually, no? If you read the story of Job, mas kiusap si Job, mga kaigsunan. In Job chapter 1, his personality was described by the scripture na siya mahadlokon sa Ginoo, matarong na tao.
And yet, mga kaigsunan, nato makita, nagiagihan ni Job ang grabe na pagsulay sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, na naparot siya, nahurot ang iyang tanang kabtangan. Apan salamat sa Ginoo, just like Joseph, mga kaigsunan, nidaog si Job, mga kaigsunan. Usab atong balikan din Then the Pharaoh have a dream, no? Ang Pharaoh, mga kaigsunan, nagdamgo o katong cupbearer o baker, mga kaigsunan, ang nabuhi katong cupbearer who reminded iyang hinumduman di ay, no? Matupan niya after he learned that Potiphar has a dream. Naka-remember siya na dunay tao dito sa presuhan, but it took 2 years, mga kaigsunan, duha ka tuig, mga kaigsunan, ang pagpaabot pagyud ni Joseph na manifest ang gitawag nato fulfillment sa iyahang promise sa iyang kinabuhi. It took 2 years, mga kaigsunan. O nagdamgo na si Potiphar, o si Pharaoh, mga kaigsunan. O tungod gula may makahubad, yung nakasulatan, maski ang iyang mga salamangkero o mga magician, no, sa una pa kay na mga kaigsunan, kanang gitawag nato mga magician, mga palm reader, mga kaigsunan, dugay na kay na mga kaigsunan, na. Diba? If you notice the story of Moses, sadang gipagawas ni Moses ang iyang sungkod o giit siya na himong bitin, si Pero usab, mga kaigsunan, nagpatawag sa iyang mga magician o nag-itsa po sila og maong gitawag nato og stick og nahimo pong bitin. Apan ang naka-diferensya lang at that time, ang katong sungkod ni Moses na nahimong bitin, gilamoy tong duha ka bitin, mga kaigsunan. So in other words, muna wala kay sila matandog, wala kay sila mingon na na may amo ni ana. Kay sa una pa, mga kaigsunan, doon na mga mini na mga milagro na kakitabo na moilad, mo-deceive sa mga tao. So dugay na mga kaigsunan, og hanto sa atong kapanahonan karon, kana na spirito, kana na mga demonyo karon, mga kaigsunan, more gyapon na mga demonyo na nagapanarbaho sa panahon ni Moses na ana karon sa atong palibot. That's why importante kayo that we have to be filled by the power of Ruach HaKodesh or the Holy Spirit, mga kaigsunan, aron kita maprotektahan so that we could wear the armor that the Lord has provided us. Ng armadura sa Book of Ephesians chapter 6. Very important na makaisunan sa ato ang paglakaw uban sa Ginoo. So padayon ta, ato makita dinhi makaisunan ang laing ang sa kinabuhi ni Joseph. Kay tungod wala may lain na makahubad ato ning basahon, no? May na atong basahon ni makaisunan. In the book of Genesis chapter 41, no, atong tan-awon diri, ato ning tanaw-tanaw tagsa-tagsaon nato ni makaisunan. Mato pa din in verse, dinita sa verse 1, mga kaigsunan, after Pharaoh explained to Joseph his dream. Okay, dinita, mga kaigsunan, verse 25, chapter 41, verse 25. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. Usara kuno ang katong duha ka damgo kay nahitabo mo, mga kaigsunan. After the first dream, nakamata si Pharaoh. Then the second dream, mga kaigsunan, happened after siya nibalik sa pagkatulog. Apan mato pa ni Joseph in verse 25. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. Usa lang kuno sumpay. God Almighty had showed Pharaoh what is about to do. Ang Diyos na mga gahom nagpadayag kang Pharaoh, mga kaigsunan. Very interesting story, no? Mga kaigsunan, makita nato that how the Lord Almighty intervene, no? Daghang mga panahon sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Usa ka example yan na ang yawa may plano sa atong kinabuhi na iyatang pagkakwaon, pinagi sa aksidente. But because of the intervention of the Lord, mga kaigsunan, mo intervene ng Ginoo, no? Yes, we have our own free will, but the Lord can intervene. Labi na kung atong kinabuhi ato nang natugyan niya. Mo na mga higayon, mga kaigsunan, na mga pamuhat ang ginug-ayo sa atong kinabuhi when our life is surrendered to the Lord. Muna importante kay na adlaw-adlaw na atong ginatugyan atong kinabuhi nga nas Ginoo. Then, mga kaigsunan, matupa ni Joseph, mga kaigsunan, yang gihubad ang damgo, no? Grabe ni na interpretation.
Sa inang kaniya ni mga kaigsunan, kabakaba na ni mga magician, mga gitawag na to mga salamangkero, mga astrologers, mga kaigsunan, tigbasa sa mga kaning gitawag na to stars, mga kaigsunan, kapakapa sila. Kay naibalo sila mga kaigsunan na kung walay makahubad ni ani na damgo, sigurado silang tanan mga kaigsunan maputlan og liog or ibitay ba. Ngayon ng sitwasyon din mga kaigsunan, silang tanan nakataranta na. Apan sa atong nabasa, that the cupbearer of Pharaoh remembered Joseph. Then, ingon dia sa scripture, from the dungeon, gikan sa pinakalawom na pinakahugaw na dapit sa prisuhan, si Joseph gibayaw. Karon nag-atubang na sa pinakadakong tao sa Ehipto, mao ang Pero. From down there, muna makaisuna, no? Gikan yun dito sa pinakaubos na sitwasyon sa kinabuhi ni Joseph, sa pinakababa na dapit makaisunan, na wala manggali, ambot nagkapilato sila maligo makaisunan, kung unsa ang ilang mga pagkaon dito, apan ato makita makaisunan how the Lord could raise up somebody. No, pwede ikaw ako ning kagabinon karon pwede ta bayawon sa Ginoo sa usalang kapanghitabo makaisunan. Dili nato makita kung unsa ang atong Dios na magagahom na mamuhat. Siya mismo nag-initiate makaisunan. Gidamguhan niya kay si Joseph, our God Almighty has given you the dream. O see, nakasabot si Joseph na niabot na ang iyang adlaw makaisunan. After all his sufferings, after all the difficulties in life mga kaigsunan, sa iyang gagihan, sa iyang relasyon sa iyang mga half-brother, mga kaigsunan, sa tanan mga kaigsunan, dito sa mga slaves, dito sa mga pinireso na mga mangtas, kay mga dagko mga kaigsunan, mga kriminal na iyang kauban dito sa prisuhan, upon the Lord has given him favor, ato nang nabasa, na siya ang gipiyalan sa warden. O, ingana ng Ginoo mga kaigsunan. Apan niabot na ang stage diri makaisunan that it is time for Joseph to shine. Hallelujah. Kaya sa itong mga kinabuhi makaisunan, kung pasensya lang kita, no? Kaya ang pulong sa Ginoo, they that sow in tears will reap in joy. Sila daw nagpugas sa mga luha, muani sa kalipay. Busagwan talanta mga pastor, mga kaisunan. Kung sa may atong giagihan ng mga pagsulay niya ng kalibutan na, hold on to the Lord, be filled by the power of the Holy Spirit, mga walk in righteousness, walk in holiness. Yan na makaisunan. Dinigihubad na ni Joseph, the 7 good kine are 7 years, and the 7 good years are 7 years. The dream is one. Ingon si Joseph Campero. No, grabe ni na kuan mga kaisunan kay di ba basta-basta ka na matubang og kuan, no? Kanang hari, no, sa ato bitang panahon karon, no, kung usa ka presidente doon na nay protocol, doon na nay bitawag nato og presidential security, mga PSG, presidential security guard. Halos 5 na ka level ang gitawag nila. Una ka makaabot sa kilid sa presidente, muagi kag 5 ka mga na gates imong agihan, mga tao na imong lutsan, ingana sila ka stricto mobantay sa presidente. O kana mga PSG sa ato ang mga presidente makaisunan, kana sila ang ilang kinabuhi ilang ginang gidedikar. Mandado na, it is a law commanded by the Republic of the Philippines, na ang trabaho niya ng PSG is to take guard, bantayan ang kinabuhi sa usa ka presidente. Mao na ang trabaho. Og dinhi atong nakita makaigsunan on how the Lord gave Joseph the favor, no? Na siya na karon nagharap-harapan, nakigstorya kang Putipar, no? Wala mo agi usa ka channel pa, wala pay tao na iyang giagihan, kundi siya mismo makaigsunan nakigatubang diha kampero. Makinumdum ko sa atong scripture ng ingon na nay mga panahon sa atong kinabuhi that we will be facing kings, no? Momingon, mga kaigsunan, muatubang tag mga hari, so that we can declare the goodness of the Lord. No? Nindot kay ng istorya ni Joseph, actually mga kaigsunan, very powerful, very interesting mga kaigsunan story on how
Joseph was promoted, mga kaisunan, from being a child and teenager, mga kaisunan, he became a slave. And now, mga kaisunan, atong nakita that he was facing eyeball to eyeball the Pharaoh of Egypt, mga kaisunan. Yung sa din and the 7 empty years blasted with east wind shall be 7 years of famine. This is a thing which I have spoken unto Pharaoh. What God Almighty is about to do, He saw it unto Pharaoh. Wow! Pero mga kaisunan, no? Gipadaygan sa Ginoo. Nagpadayag si Lord Almighty kang Pharaoh, mga kaisunan. Na si Pharaoh manunta, puno ni siya mga Diyos-Diyos. Tanang klaseng Diyos-Diyos na sa Egypto. But as I have mentioned, mga kaisunan, the Lord could intervene. Muna bitang mga testimonyo karon na itong mabasa, mga kaisunan na mga tao from Iran, Iraq, mga kaisunan, are being converted to Christ Yeshua through dreams. No, muna how the Lord could intervene, mga kaisunan. Nadaghan karon na mga believer na nahimo ng believer sa Iran, Iraq, mga kaisunan, mga lugar na grabe kay manglutos sa mga believers apan dunay dakong revival na kahitabo niya ng mga nasura karon kay pinagi sa damgo atong Dios na mga gahom nagapadayag sa iyang kagalingon niana ng mga pundok ng mga katawhan. O ngayon din and there shall arise after them 7 years of famine, and all plenty shall be forgotten in the land of Egypt. 7 years of plenty, mga kaigsunan, grabe na product, mga kaigsunan, from grain to corn, everything will be prosperous, mga kaigsunan, for 7 years. Then another 7 years na gilamon daw. Muna gitawag o 7 years of famine, mga kaigsunan. 7 years of plenty o 7 years of famine. O na yun din mga kaigsunan, in verse 31, and the plenty shall not be known in the land by reason of the famine following, for it shall be very grievous. Verse 32, and for that dream was doubled with perils twice. It is because the thing is established by God. God Almighty will shortly bring it to pass. Nahisulat na, mga kaigsunan, nahibalo na, since the foundation of the world. Hallelujah! Natakna sa panahon sa atong Diyos, sa mga gahom, na dunay may tabo na gitawag nato og plenteous, mga kaigsunan, og dunay moabot na famine. Nahibalo na before the foundation of the world. Ingon si Joseph niani, iyang gisulti, nahibalo na ang Ginoo niya na. Mura gihapon, mga kaigsunan, sa adlaw na ikaw nakaduol sa sabakan sa atong Diyos na maluluwas, gitakna na sa Ginoo. Busa kung unsa man tatong gipangagihan sa atong kinabuhi, hapit na maaksidente, hapit na mamatay tungod sa balatian, ang atong Diyos nagagahom na ibalo niya na mga kaigsunan. Hanto sa panahon na moabot ang panahon na kita makadungog sa mga mensahero na magdala kanato sa mga balita o kita nahataga oportunidad na abrihan ato mga kasing-kasing, na abrihan ato mga spiritual na salabutan na nakasabot kita that we need the Lord Jesus Christ or Yeshua HaMashiach as our Lord and Savior. Muna pakpakin na imong kaugalingon karon na nahimo kitang kaparte sa plano ni Lord, mga kaigsunan, na naluwas ta. Natong pangalan karon na isulat na sa libro sa kinabuhi. What a privilege, mga kaigsunan. Okay, padayon ta, mga kaigsunan. Yun din it is because the thing is established. O sa pasabot established, naisulat na, natakna na, mga kaigsunan. Sa kwan pa na, nasilyuhan na. Wala na makakundra niya na. Kay plano ka na sa atong Diyos na mga gahom na dunay dako na famine, dako na gitawag nato og prosperity for 7 years in Egypt and 7 years of famine, mga kaigsunan. The thing is established by God Almighty, and God Almighty will shortly bring it to pass. Wow! Iya ginang kung unsa na plano ni Lord Almighty sa atong kinabuhi, busugot bantag dili, mga kaigsunan, He will fulfill it. Kung nakay tawag, ana lang, mga kaigsunan. No, walay aksidente diha sa tubangan sa Ginoo. Whatever happens, mga kaigsunan, no, sa mga heroes of faith nato in Hebrews chapter 11, in the book of Acts, in the book of Romans, how they suffered, mga kaigsunan.
Sila mo'y nahimong patukaranan sa ato ang pagtuo karon. Busa kita gawas nun. Busa samtang gawas nun patanin kapanahunan karon makaigsunan. We'll take advantage of sharing the good news makaigsunan. No, kay sa di madugay makaigsunan, masirado na sama pagsirado sa arka. No? Na humana ang panahon makaigsunan. Basig in a twinkling of an eye, basig sa usa ka pamilok makaigsunan. No? Wala na dayon makaigsunan. Pagbalik na sa atong Diyos na mga gahom. Si Yeshua HaMashiach makaigsunan. Busa ito makita din yung sa din Now, therefore, let Pharaoh look out of a man discreet and wise. Muni tambag din ni Joseph. Mahal kong Pharaoh, mahal kong hari, tungod ni ani na damgo, mas maayo na mangita ka og tao na may kaalam, tao na may kaibalo, tao na mahadlokon sa pagbuhat og sa laod, discreet makisunan kanang tao na kon ba dili bitaw na kanang bula-bula lagbaba makaisunan na namoy mga tao daghang kay nana sige storya bula-bula puro lag hinambog ang storya makaisunan no nagyapon hantud na makasubo daghan gyapon mga believers hantud karon ingana gyapon ang estilo dagag storya sige bula-bula ang baba apan way sulod iba no dunay panultihon makaisunan na ang saba daw na sapa mabaw. No? Apan kanang hilom lang na sapa makaisunan, mo nay kuyaw kay lahom na makaisunan. Busa ingon si Pero. Si Pero na kasi si Joseph na karon mo ay nagsuggest nano man paminaw naman siya ni Pero because Joseph was used by the Lord to reveal the dreams of Pero. Karon gihatagan na ni Lord Almighty si Joseph og platform makaigsunan na si Pero karon dapat maminaw sa iyang tingog. Kanang Pero hari makaigsunan o presidente man. Lisod yung kay na imong patakang istorya diya, no? Labi na sa unang panahon ng mga hari, mga Pero, mga kaigsunan, di lang ka basta-basta istorya diya kay pwede ka na maligas ka diya, maputlang ka liog o bitay ka. Apan because the Lord made a platform for Joseph. Mo niyang platform. Ay nga platform mga kaigsunan, Joseph mga kaigsunan reveal the meaning of the dream of Pero. Sa diyang nakurat si Pero mga kaigsunan, wow, nakamata siya. Nabuksan ang iyang hunahuna, nabuksan ang iyang pangisip mga kaigsunan. Yes, mogi ka na mahitabo. Busa dito dayon si Joseph na oportunidad na siya mismo muhatag na karog advice. Dili ni basta-basta makaigsunan. Namuhatag kag advice, gikan ka mo pay pagawas nimo dito sa dungeon, dito mo pay pagawas nimo pagka-priso pila ka katuig dito, 7 ka tuig ka o whatever, pila ka tuig siya dito makaigsunan. Unya pagawas niya karon siya nay muhatag og mga suggestion sa parao. Makatawa ta mga kaigsunan. Mo nang gitawag mga kaigsunan sa kasulatan the foolishness of God Almighty. Murag kabuang ba na makaguba sa tawhanon na mga paminsar, mga tawhanon na pag-isip mga kaigsunan, no, kung unsa mo gamit ang Ginoo foolish things in this world mga kaigsunan. Just like when he used the rod of Joseph or the rod of Moses, it was foolishness. No, diya lang sa rod while they were in the wilderness, nigawas ang tubig, natunga ang gitawag nato mga kaigsunan ang dagat because of the rod. Wow, una-una araguna mga kaigsunan. No, pagbayaw ni Moses sa iyang sungkod, uban ni Aaron og ni not Aaron, Joshua og Caleb man to, pastor, no? Every time na musaka ang iyang sungkod, mudaog sila sa maong gira. No? Di ba, sa may diferensya atong sungkod ni Moses. That's how the Lord could use foolish things in this world. Kada mga tao bitaw na atong gina-underestimate, mo man na makaisunan. Tao bitaw na una-una nato na magdi ni gamitonon sa Ginoo. Apon maunay gamiton sa Ginoo para maulawan ang mga maalamon ni aning kalibutan na makaisunan. Hallelujah. Busa ingon sa din Verse 34. Let Pharaoh do this and let him
appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. Nagsuggest siya. With his experience, mga kaigsunan, with that wisdom the Lord has given Joseph while he was still in the house of Potiphar. Nagtuko, pastor, na mo itong mga kaalam na gihatag ni Lord kang Joseph, how the house of Potiphar was blessed. Oh, doon ay mga multiplication, numbers na gisgutan si Joseph diri, mga kaigsunan. Dili ni basta-basta, mga kaigsunan, na pagkwinta sa katuigan. Apan nahibalo si Joseph because through his experience in the house of Potiphar, no? Moto yang gigamit, mga kaigsunan, with the wisdom and the knowledge, mga kaigsunan, he was able to tawag na to share, reveal to Pero aron kung gusto ka na makatigom ta, dunay sikreto ni ana. Ang uban ipakaon, ang uban itago. Ana, mga kaigsunan, ang kaalam na gibuhat ni Joseph ngadto kang Pero. Yung sa dinhi, in the 7th plenteous years, verse 35, let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hands of Pharaoh, and let them keep food in the cities. Matod pa, pag yung si Joseph Campero, magbuhat ng dako kayong kamalig. Sudlanan sa grain, corn, everything, mga kaigsunan. Patapukon daw kay naibalo si Joseph na nianing unang 7 katuig, there will be plenteous, pagkadaghan na harvest, mga kaigsunan, sunod-sunod. Walay insekto, walay gitawag nato og kanang mga mananap na mudaot sa maong humay, mudaot sa maong grain, mudaot sa mga gitawag natong mais. Grabe ang blessing ni ani, nasayod na ibalo si Joseph, mga kaigsunan. That's why iyan ang giingnan si Pero na mag-andam nagkamalig, dinagko na kamalig. Kanang panudlanan na good for 7 years. Sa inang kaniya na, mga kaigsunan. Sa ato pa na karon, para 7 ka tuig, mga kaigsunan, pila ka sakong bugas na sa usa lang ka pamilya. Just imagine that, mga kaigsunan. Gimultiply na daan ni Joseph, nahibalo siya kung unsa kadaghan ang kinahanglan. Gawas pa gyud ni ana, mga kaigsunan. Magtigom pa gyud kay nahibalo si Joseph na ang mga laing katawhan sa laing nasod musuroy gyud didto sa kingarian ni Pero, kay walay lain at that time, kay ang tanang dapit natong panahon na agihan gayud og famine, mga kaigsunan. Muna bitaw yang mga igsoon si Jacob, no, yang gisugo yang mga anak, kay wala na sila kaadtuan sa tibok, mga kaigsunan, Middle East, wala na sila kaadtuan. Ang ilang nadungog lang na daghang pagkaon dito sa Ehipto. Wow! Sa Ehipto, mga kaigsunan, na ang nagdumala, walay lain, si Joseph. Pagkanindot istorya ni, mga kaigsunan. Kung ato lang ni-apply sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, no? Kanunay gitang madaogon. Kanunay gitang malipayon, mga kaigsunan. No? Tawag na to kontento, fulfilled, honest, mga kaigsunan, with dignity. Mo ni tabo kang Joseph, mga kaigsunan. Nidagan palayo sa temptasyon. Ana, mga kaigsunan. Atong nabasa din and verse 37, and the thing was good in the eyes of Pero. No, si Pero tama ni ay. No, sa tanan niya mga consultant, before ni abot si Joseph, mga kaigsunan, daga na kayong consultant si Pero. Para sa ato karon, mga Secretary of Agriculture, Secretary of nahana sa daghan ng mga tao sa iyang palibot, mga kaigsunan. No? Mga advisors, yes. Apan walay advisor sama ni Joseph. Gihubad within a day, mga kaigsunan. Within a day, from rag to riches. Hallelujah. Gikan sa dungeon, gikan sa prisuhan, sa usa lang kapamilok, ang gilingkuran karon ni Joseph while he was talking to Pero was gold, mga kaigsunan. Grabe, no? Ingana si Lord mamuhat, mga kaigsunan. Kung muagwanta lang ta, mulahutay lang ta sa ato ang pagkamada ni aning kalibutana, faithful lang ta sa iya, mga kaigsunan, the Lord will always promote us. He's a Lord of promotion. No? Iya kita i-promote, mga kaigsunan, sa saktong panahon.
na dili po managko atong mga ulo na mahimo tang arugante, mahimo tang hambugiro, mga kaigsunan. Basig, no, kung na-shortcut si Joseph, naghinambog na siya tungod sa iyang koneksyon kang Putipar. No, pwede mga kaigsunan. Pansalamat sa Ginoo. Muna lagi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi ato gining itugyan, ididikar nato ngadto sa Ginoo mga kaigsunan na di ta masipyat. Ano atong gina-declare ba? Mga kaigsunan. O declaration nato, di ba? Ka-declare matana mga kaigsunan na giyahan ta sa Ginoo aron layo ang mistake, mga kaigsunan. Okay. Mato pa din ni mga kaigsunan sa verse 38, and Pharaoh said unto his servants, yung gingnan ang iyang mga suluguan. Balik sa tas 37, and the thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. Tansa tama, gwapo kayo. Gwapo na plano, mga kaigsunan. No? Dapat yun sila mo'y gwapo, kaya kung di sila mo'y gwapo po, mga kaigsunan, no, dalahig to sila tanan, katong tanan niya ng mga advisor, suwirado gito. Damay-damay to mga kaigsunan kung walay nakahubad. Busa, dapat sila magpasalamat kan Joseph. Joseph, mga kaigsunan, saved the day. No, siya ang maoy nahimong blessing sa ilang tanan dito, atong mga magicians o mga iyang advisors ni Pero. Kay wala na madeklarar ang pagputol sa ilang mga ulo, mga kaigsunan. No, dito lalim ang ilang gibati. Pansalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph. O isa din eh. And Pharaoh said unto his servants, can we find such one as this is? Anas Pharaoh. Kinsa man dire. Nabatay makita dire na ako mga advisor na dunay kaalam sama ni ini. Tinanaway na sila mga kaigsunan. Tinanaway na sila. Makita ang mga advisor, mga secretary ni Pharaoh. Tinanaway na sila, no? Tatanaw na sila kay dagan ba nga na maguno sa tao kuso kay mo salo din makaigsunan ba, no? Pwede kung pwede pa mo volunteer na ako sir, no? Apan si Joseph makaigsunan nagpahipi lang, nagpadaplin lang mga kaigsunan. O ingon din, can we find such one as this is a man in whom the Spirit of God is? Nabay makita din sama ni ani yung si Pero na may giya, may kaalam nagikan sa Diyos na magagahom. In verse 39, hallelujah. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God Almighty had showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Wow! Amazing mga kaigsunan. From rag to riches. Gikan dito sa ubos mga kaigsunan. Just within an hour, a day, the life of Joseph was totally changed, mga kaigsunan. Nausab siya. Gitagan to siya pangalan, actually, no? Gitagan na siya pangalan sa usa ka Ehiptohanon. Munang nagingon, allow God to change your story. We will allow the Lord Almighty to change our story. Usay pasabot niya na, mga kaigsunan. Kaya kung ang istorya sa imong kinabuhi, puro palpak, puro down, walay breakthrough, walay financial breakthrough, walay pabor, allow the Lord Almighty to change the story. Na mogawas dayon samak sa kinabuhi ni Joseph, that the Lord bless Joseph. The Lord was with Joseph. Ingana nang mausab atong storya sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, na ang pabor mag-apas na nato, mag-una, mga kaigsunan. Kung asa ta dalon to ang pabor dito, open doors, mga kaigsunan, hallelujah. Mao gina atong paingnan, actually, kung maglakaw ta, sumala sa kabubuton ni Lord, mga kaigsunan. Ingon siya din verse 39. For as much as God Almighty has showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. From the mouth of Pharaoh, mga kaigsunan, niingon ang paraon kan Joseph, kaya ang Diyos na magagahom nagpadayag kanimo, walay tao sama kanimo, mga kaigsunan. Pwede yung itong panahon na dayon, no, na pwede yung din yamidan ni Joseph si Putipar o pikatan niya, kay may mo sa more powerful than Putipar, actually, mga kaigsunan, because at that time Joseph will become the second in command sa tibok Pero, tibok Egypt, mga kaigsunan. Gisuluban siya og singsing ni Pero
na nagpasabot he is the number 2 tibuok Egypt, mga kaigsunan. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. Wow! maka hallelujah, maka praise the Lord tani mga kaigsunan ba? Kay ingana natakna within a day gikan sa prisuhan lagi nya karon nimulingkod na o lingkuranan sa Bulawan. Grabe na promotion mga kaigsunan. Grabe na promotion gibuhat ni Lord kang Joseph. Kana lagi kay nilahutay. Kana lagi kay ni agwanta mga kaigsunan. Mora po na. No, dapat ta mo lahutay, dapat ta mo agwanta, doon naman tayo mga paglutos, mga pagsulay, natay sa kawadon, naglisod ta mga kaigsunan, agwanta halang. Kay in due time, mga kaigsunan, yung nakasulatan, the Lord Almighty is not mocked, for whatsoever a man sow, that he will reap. Ato ginang anihon ang atong gipugas na maayo. Likewise, kung nagpugas tagdautan, anihon po nato mga kaigsunan. Apa na ito mga pag-ampo ng kagabinon karon na may sama ta kang Joseph mga kaigsunan na mga lagad sa Ginoo sa tibok natong kasikasing. I hope mga kaigsunan nun yaning mubo nato na pakiguban no ato lang ning bitin gamay kay ato ning tiwason ang verse 43 ani ugma puhon kay nindot kay na istorya mga kaigsunan na maka dasig yun nato na di kita mo surrender sa pagpangalagad sa Ginoo na dapat yun mga kaigsunan na willing ta to obey, to sacrifice for the Lord mga kaigsunan. As we declare this evening mga kaigsunan, immortality, death impossible. Divine health, sickness impossible. Divine protection, destruction impossible. Divine provision, poverty impossible. Divine direction, mistake impossible. Holy communion, COVID-19 impossible. In behalf of Sister Dottie sa ato ang mga programa dinhi, Good News Behind the News o Moving for Christ, mga kaigsunan, padayon tas mga pag-ampo o sa ato ang mabuntag usab nato na programa atong gipasalamatan ang atong Dios na mga gahom sa oportunidad na yang gihatag kanato mga kaigsunan. Busa kini higala sa kanginan Brother Bobby Abrina Jr. magayong kanyo shalom, shalom. It's a perfect evening.